Masama raw ang loob ni Gina Lopez sa ilang senador kasunod ng pagkaka-reject sa kanyang appointment bilang Environment Secretary. Malinaw raw kasing nanaig ang business influence sa naging desisyon ng Commission on Appointments. Samantala nang hihinayang naman daw si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkaka-reject kay Lopez. Live mula sa Davao City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, kanina nga sa talumpati ni Pangulong Duterte dito sa Davao City noong hapon, nagbigay siya ng kanyang reaksyon dito sa rejection ng Commission on Appointments kay Gina Lopez. At ayon sa kanya, talagang ganito raw yung check and balance sa ating demokrasya. Narito ang ulat. Mula sa paborito raw niyang kanta, I believe I can fly. hanggang sa pakantang pasasalamat niya kagabi sa mga humabol para magpaabot ng kanilang suporta. You are the one who makes me happy. Ipinakita ni Gina Lopez sa tanggap na raw niya ang pagkaka-reject ng kanyang appointment bilang Environment Secretary. Sa kabila nito, may hinanakit daw si Lopez sa ilang mambabatas. This is clearly a business influence decision. I have no doubt about it. Even just look at the questioning of Alan Cayetano in the Commission on Hearing. I mean, some of it didn't even make sense, no? Like all beach resorts are killing the environment. Well, the chairman of the Commission of Appointments in Congress belongs to one of the biggest mining families, no? Yeah, he's the chairman. You're talking about Congressman Zamora. Yeah. Dismayado rin daw siya kay Senator Ping Lacson na nag-oopisina sa gusaling pag-aari ni Congressman Ronnie Zamora na sangkot umano sa pagmimina. Masama rin daw ang loob niya kay Senator Mig Zubiri. I don't know if Mig Zubiri he used to be environmental, and I'm actually a good friend of his mother, and I like his father, so I'm very disappointed in him. Like really disappointed because he talks about Surigao. I want to get Surigao out of poverty, so what are you talking about? Paliwanag ni Lacson, kinonsidera niya ang performance ni Lopez sa mga pagdinig ng CA at tila hindi raw siya kwalipikado bilang Environment Secretary. Gumawa rin daw siya ng mga hakbang na hindi naaayon sa batas, kaya delikado raw kung mamumuno siya bilang department head. Kahapon sinabi rin ni Zamora na kulang ang kwalifikasyon ni Lopez. Wala pang pahayag sina Cayetano at Zubiri. Kabilang sina Lacson at Zubiri sa mga mababatas na bumoto laban sa appointment ni Lopez. Batay sa listahan kumakalat ngayon sa social media, pero walang opisyal na record kung sino ang mga bumoto pabor at kontra sa pagkakatalaga kay Lopez. 12 senador at 12 kongresista na miyembro ng CA ang nagbotohan sa pamamagitan ng secret balloting. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, 16-8 ang naging resulta ng botohan. Kahapon, inanunsyo ng 4 na senador sa plenaryo na bumoto sila pabor kay Lopez, kasama ang 3 miyembro ng Liberal Party. Ang tanong ngayon, sino ang ikawalong boto pabor kay Lopez? Sabi ni Senator Manny Pacquiao, bumoto rin siya para kay Lopez at sinubukan pa raw niyang kumbinsihin ng ibang nasa Committee on Environment. Sad lang dahil siyempre kung suportado mo yung isang tao tapos hindi na-confirm. Pero si Manila Representative Sandy Ocampo, sinabi rin bumoto siya pabor kay Lopez. Ayon sa political analyst na si Professor Tony Lavinia, ang problema sa secret balloting, nawawala ang accountability na dapat ipinapakita ng mga opisyal ng gobyerno. Pinaprotektahan nun yung mga duwag lang, di ba? Yung mga ayaw talagang malaman kung anong boto nila. Kailangan nilang gawin yung role na yun, i-accomplish yung role na yun in a transparent manner. By making it secret, wala nang transparency. Diba? Di madali na lang, kung ayaw mo yung tao, ayaw mo yung kanyang paniwala, kahit qualified yung tao, kahit tama yung paniwala, pero merong interest na nagtutulak sa'yo, di magtago ka na lang dun sa secret ballot, diba? Ang resulta na naging botohan ayon kay Anak Pawis Representative Ariel Casilaw, posibleng resulta raw ng pagkukulang ng Pangulo sa pagsuporta kay Lopez. The legislative is controlled by the supermajority supporting the president. Kaya kung talagang lubos-lubusang suportahan at i-struggle out ni Pangulong Duterte si Secretary Lopez, kaya niyang gawin yon. Itinanggi naman ito ng Malacanang. The President is always maintain the hands-off policy regarding these matters so that it does not proceed as intervention. Babala naman ni Lavinia, hindi nakakabuti sa administrasyon ng back-to-back na pagkaka-reject ng 2 in-appoint ng Pangulo. Nitong Marso, na-reject din si Perfecto Yasay bilang Foreign Affairs Secretary. Napahiya siya dito, kasi rare yan na inire-reject yung appointee ng presidente. Pangalawa ito, no? Ni President Duterte na magkasunod. Kota na niya yan, hindi na siya dapat ma-reject pa. Ang sagot ng Pangulo, hindi naman niya kontrolado ang buong pamahalaan.
Nangihinayan daw siya sa pagkaka-reject sa appointment ni Lopez. Kasunod nito, tila may patutsada pa ang Pangulo. Sayang si Gina. I really like her passion. This is a democracy. And love money talks. I do not control everything. Jessica, sa pagtatanong naman ng GMA News kay Senate President Coco Pimentel, wala pa raw siyang naririnig kaugnay nitong lobby money na nabanggit ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati kanina. Pero kung meron daw matibay na ebidensya tulad ng mga resibo o kaya ng testimonya, ipapaimbestigahan daw niya ito. Jessica? Okay, clarification, Bam. Sinabi mismo ni Presidente na may lobby money na namagitan dito sa mga bumoto pabor o kontra kay Secretary Lopez as DENR Secretary? Jessica, it wasn't explained. It wasn't explained thoroughly sa kanyang speech. He just mentioned lobby money talks. That's it. Yun lang yung mismong sentence na ginamit niya, Jessica. Okay. Kahapon nandito sa Maynila si Presidente. Ngayon lang siya nasa Davao, di ba? After kahapon na ma-reject ni Secretary Lopez sa DENR, natawagan na ba niya o nagkausap na sila ni Secretary Lopez? Humingi tayo ng reaction mula kay Sap Bongo kung ano ba ang may reaction ba siya, kung nakapag-usap na sila. So far, wala pang comment at ditong talumpati lang kanina siya nagbigay nung kanyang pahayag. We understand that the President was here a few days ago in Davao. He was after nung visit ng Chinese warship ay nagkaroon siya ng rest dito, Jessica. Oh, okay. So nandyan siya sa Davao kahapon. But I suppose na monitor naman nila ito. So no information whatsoever kung nagkausap na si Secretary Lopez and the President. Kasi binanggit ni Secretary Lopez dun sa kanyang press con, no, na if there is anybody that she's going to support or push na pumalit sa kanya as DNR Secretary, si Presidente mismo, President Duterte himself. Wala pang reaction din, I suppose, tungkol dyan dahil hindi nagbigay ng dagdag na panayam ang Presidente or details dun sa kanyang speech, Bam? Yes, Jessica, there was no opportunity for an ambush interview kanina after nung kanyang speech dahil meron siyang dalawang private meetings. And when personally sought ng GMA News yung camp ni President, no statement so far. So pinaka reaction niya lang about it was that speech kanina with dito sa Davao City. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.